The second common mistakes na ginagawa ng mga applicants kapag nag-apply sila ng US visa ay pumupunta sila doon sa US Embassy, nagse-schedule ng interview gamit yung DS-160 form na incomplete or inaccurate yung information na laman. Itong DS-160 form is the only document na consul will always ask from every applicant na magpupunta sa US Embassy. Kasi itong DS-160 form ay yung application form mo. Itong DS-160 form, fill outan mo siya ng personal information mo. Kailangan ilalagay mo lahat ng background about you, family background, work experience, lahat, pati yung tourist or travel information mo. Ilalagay mo dun lahat. So, it's important na kumpleto ito at tama yung information na nakalagay. Dahil itong document na to yung pagbabasihan ng mga consuls kung i-deny ka ba nila or kung i-approve nila yung US visa mo. One of the common mistakes na nagagawa 'no ng mga applicants kapag nagfi-fill out sila ng DS-160 form, ito very small lang kung tutuusin pero this can make or break 'no your application, which is typos. Kapag mayroong typographical error, for example, sa full name mo hindi na siya nag-match dun sa passport, it might be a red flag doon na sa consul. Baka hindi ka na i-grant or i-approve ng US visa.